Ano nga ba ang ibig sabihin ng burnt toast theory? Mga kaibigan, siguro ay maraming beses nang dumaan sa inyong newsfeed ang salitang burnt toast theory na madalas ginagamit sa iba't ibang pangyayari, lalo na yung maliliit na aksidente. Ang ilan sa atin ay hindi alam o walang idea kung ano ito, pero para mas maintindihan yung mabuti ay meron muna akong ipapakitang video sa inyo na isang magandang halimbawa ng burnt toast theory. Ang burnt toast na present sa videong ito ay yung baryang pinulot nila sa labas ng bahay na dahilan upang sila ay tumigil sa paglalakad, at yung saglit na segundong iyon ang siyang nagligtas sa kanila upang hindi sila masagasaan ng sasakyan. Imagine kung wala yung baryang yon ay nagpatuloy lang sila sa paglalakad na maaaring nagresulta sa isang madilim na aksidente. Ngayon mga kaibigan, base sa binigay kong halimbawa, ay bakit nga ba ito tinawag na burnt toast theory? Wala talagang nakakaalam kung kanino galing o sino ang nagpangalan sa teoryang ito, pero ito ay ibinase sa isang maliit na aksidenteng madalas mangyari sa umaga kapag tayo ay naghahanda ng almusal bago pumasok sa trabaho o eskwela. Ang ilan sa atin ay gumagawa ng tostadong tinapay habang gumagayak, at minsan ay nakakalimutan natin ito na dahilan upang ito ay masunog. Dahil ito ay nasunog, ay kinakailangan uli nating gumawa ng panibagong tinapay, at yung oras na ginugol natin para dito ay maaaring niligtas pala tayo mula sa isang malaking kapahamakan. Ito ang dahilan kung bakit ito binansagang burnt toast theory. Noong September 11, 2001, naganap ang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan. This just in, you were looking very disturbing live shot there. A plane Center New York. Today we've had a national tragedy. Two airplanes to the world. And the Pentagon evacuated. Bang! Everybody started running out and we side of the building. 19 na terorista ang nag-hijack sa 4 na eroplano. Una ang American Airlines Flight 11 at pangalawa ang United Airlines Flight 175 na parehong tumama sa World Trade Center na mas kilala sa pangalang Twin Towers. Pangatlo naman ang American Airlines Flight 77 na tumama sa Pentagon, at pang-apat na eroplano na bumagsak naman sa Pennsylvania. Ang pangyayaring to ay kumitil sa humigit kumulang 3,000 katao, at kaya ko to ibinahagi sa inyo ay dahil meron ding magandang halimbawa ng burnt toast theory ang naganap dito. Sa isang post sa Reddit patungkol sa topic na to, ay may isang lalaki raw ang nagtatrabaho sa 14th floor ng World Trade Center kung saan tumama yung naunang 2 eroplano. Yung empleyado na yon ay napakasipag sa trabaho, maagang pumapasok at malimit lang na mag-absent sa isang taon. Pero nung araw na yon, September 11, 2001, habang siya ay nakabihis na upang pumasok, ay naisaktong bigla na lang manganganak yung kanyang asawa na dahilan upang siya ay mag-absent at samahan yung kanyang misis sa ospital. Hindi niya alam na yung pangyayaring yun pala yung kapanganakan ng kanyang anak ang siyang magsasalba sa kanyang buhay dahil napigilan ang pagpunta at pagpasok nito dun sa building. Isa pa mga kaibigan ay noong March 20, 2024, pinost ng Facebook user na si Jenilyn Manigos ang kanyang karanasan patungkol sa teoryang ito. Last February, I had a flight out of Sydney that was cancelled several minutes after we were asked to get ready for boarding. The airline management announced that their engineer couldn't get the aircraft to operate. We were the only passengers left in the terminal. The airport had literally closed for the day already. You probably don't know this, but Sydney International Airport has a curfew for flights. No aircraft is allowed to fly in and out between 11 p.m. and 6 a.m. We were asked to go through immigration again and then proceeded to collect our luggages. After which, we were given Uber vouchers so that we can all go home for the night. Everyone started to be grumpy. Well, as expected. But my first thought was, thank God they managed to identify the operational or technical issue of the aircraft before asking us to board and eventually take off.
Mga kaibigan, imbis na siya ay mainip at magalit, ay inisip niya na lang na ang pangyayaring to ay isang burnt toast theory at ipinagpasalamat na lang na nakita kaagad nila na may problema dun sa eroplano bago pa sila makabiyahe na maaaring nagdulot pa sa mas malaking problema. Basically mga kaibigan, sinasabi ng burnt toast theory sa atin na gawin nating positibo ang maliliit na bagay na hindi natin inaasahang mangyari na dahilan upang madelay ng kaunti ang ating mga ginagawa. Tinuturuan tayo ng teoryang ito na huwag tayong mainip at magalit kapag traffic sa kalsada, kapag mahaba ang pila sa pagbabayad ng kuryente at tubig, kapag na-delay ng kaunti ang ating paglabas ng bahay at marami pang iba't ibang pangyayari na hindi natin inaasahan. Ayon sa teoryang ito, ang mga bagay na ito raw ay nangyayari dahil dapat lang na nandoon tayo sa lugar na yon sa mga oras na yon sapagkat maaaring sinasalba pala tayo ng mga delays na to sa isang aksidente. Imagine mga kaibigan kung bigla kang sumingit sa pila at mabilis kang natapos, ngunit paglabas mo ay bigla kang nasagasaan ng rumaragas ang truck. Ngayon kung hindi ka sumingit ay nandoon ka pa rin sana at nakapila at hindi ka na aksidente. Ang burnt toast theory ay hindi laging konektado sa aksidente dahil maaari din itong mangyari sa ating eskwela o trabaho. Halimbawa, ikaw ay natanggal sa matagal mo nang pinapasukang kumpanya at syempre ikaw ay masasaktan at malulungkot. Pero pagkatapos noon ay magpapatuloy ka lang sa buhay at maghahanap ng panibagong trabaho. Sa bago mong trabaho ay malayong mas mabait ang mga bago mong kasama, mas mataas ang iyong sahod at mas madali ang iyong ginagawa. Ang burnt toast dito ay yung natanggal ka dun sa luma mong trabaho na hindi mo alam ay idadala ka pala sa mas magandang kinabukasan. Kung titignan ay isa ito sa napakaraming hiwaga sa ating mundo na mahirap ipaliwanag dahil mapapaisip ka na lang kung ang ating mga buhay nga ba talaga ay nakatadhana sa isang pangyayari o tayo mismo ang gumagawa sa kung ano ang ating magiging hinaharap. Inuulit ko mga kaibigan, base sa pangalan nitong burnt toast theory, ito ay isang teorya lamang at hindi pa napapatunayan dahil walang sapat na ebidensya kung totoo ba o hindi. Hindi rin ito saklaw ng siyensya at kakaunti lamang ang pag-aaral patungkol dito pero ito ay nangyayari at dumadaan sa lahat ng tao. Kaya naman base sa ating napagkwentuhan ay subukan niyong isipin ang inyong mga karanasan sa buhay na maaaring isa palang burnt toast theory at ibahagi mo ito sa comment section dahil baka ito ay maging aral pa sa ibang tao. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng mga topic, ay ilike nyo ang video na to at magsabi kayo ng mga kwentong gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga.